serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng shortwave frequency ng Radyo Pilipinas World Service, ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano, pansamantalang humahalili po kay Ven Blones. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo, showbiz at sports. Kami inyo pong napakikinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.960 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Una sa ating mga balita, umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging matatag na ang halaga ng bigas lalo't nag-uumpisa na ang pag-aani ng mga rehiyong kilalang nagpo-produce ng palay. Ayon sa Pangulo, nagsisimula ng mag-ani ang mga probinsya ng Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang nagsisimula ng anihan ay magdaragdag sa supply ng bigas sa bansa habang nakamonitor din sila sa farm gate price lalo't ito anya ang nagpapataas sa presyo ng bigas sa kasalukuyan. Base sa ulat na isinumite sa punong ehekutibo, maaaring makaproduce ng nasa 900,000 metrikong tonelada ang nabanggit na tatlong probinsya ngayong anihan na tinatayang magtatagal hanggang sa susunod na buwan ng Setyembre. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Kaugnay pa rin sa supply ng bigas, Department of Agriculture inuulat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaaring umabot sa 11 milyong metriko tonelada ang rice production ng bansa sa Disyembre. Para sa kabuang detalye, nagbabalita mula Malacanang si Alvin Baltazar. Nasa higit 11 milyong metriko toneladang palay ang maaaring pumalong rice production para sa second semester ng 2023. Ito ang projection na inilahad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ni Department of Agriculture Secretary Leocadio Sebastian. Pinaka-peak ng gagawing pag-aani ng palay ay nakatakdaan ni Sebastian sa huling bahagi ng Setyembre hanggang Oktubre at makakatulong anya ito para sa inaasam-asam na masaganang ani. Lalabasan ni Sebastian na bulto ng mga aning palay ay makukuha na sa susunod na 2 buwan na makakatulong sa pagtaas ng rice supply ng bansa. Kaugnay nito ay sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magiging dahilan ito upang humaba ang reserba ng bansa at titiyakin nilang ito ang mangyayari habang nakabantay din anya sila sa presyo ng bigas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung supply natin ay dumami at humaba ang ating reserve, mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na ganun ang mangyari. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Nagkasundo ang Pilipinas at Germany na patatagin ang people-to-people relations maging ang climate cooperations ng dalawang bansa. Sa pagtanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa credentials ni German Ambassador to the Philippines Andreas Michael Fafernoche sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng sama-samang pagtugon sa climate change. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang usaping ito ang pinakamatinding pandaigdig na suliranin ng lipunan lalo't lahat ay apektado rito.
Ani ng Pangulo, hindi ito mareresolba kung hindi lahat ay gagampanan ang kanilang bahagi sa laban na ito. Ayon sa Pangulo Marcos, magbebenepisyo ang Pilipinas sa balikatang ito lalo't kapwa isinusulong ng Manila at Berlin ang climate agenda sa local at international setting. Ang Pilipinas at Germany ay lumagda ng Joint Declaration of Intent para sa interdepartmental consultations para sa bilateral technical cooperation project sa linya ng climate, energy at biodiversity. Sa ilalim ng deklarasyon, ang mga partido ay nagkasundo na magsagawa ng regular interdepartmental consultations tungkol sa nagpapatuloy at mga nakalinyang bilateral cooperation projects. Sa nasabing aktibidad, kinilala nila Pangulong Marcos at ng German Ambassador ang lumalagong people-to-people connection sa pagitan ng dalawang bansa. Kapwa nagpahayag ng commitment ang Pilipinas at Germany na paigtingin pa ang ugnayan ito at i-explore pa ang iba pang oportunidad para sa kapwa paglago ng dalawang bansa. Ipagdiriwang ng dalawang bansa ang kanilang ika-70 taong anibersaryo ng diplomatic relations sa susunod na taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Plano ng Pilipinas at Iran na magsagawa ng high-level contacts para talakayin ang kooperasyon sa larangan ng agrikultura, kalakalan, teknolohiya, turismo at people-to-people exchanges. Sa pagsalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Iranian Ambassador to the Philippines, Youssef Ismailzadeh, sinabi nito na maraming natututunan ang Pilipinas sa mga kaibigan nitong bansa at makatutulong ang ganitong ugnayan sa Manila at Tehran. Ani Pangulong Marcos, noong pandemya, naging aral para sa Pilipinas na dapat ipagpatuloy sa pagpapalago ang relasyon sa mga non-traditional partner dahil magiging pundasyon ito sa pagbangon ng bansa mula sa pagkakadapa sa pandemya. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng ugnayan at kasunduan ng mga bansa, kaya nitong bumuo ng matatag at bagong ekonomiya na puno ng posibilidad at oportunidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Walang kakulangan sa supply ng papel. Ito ang tiniyak ni Trade Secretary Alfredo Pascual matapos itong mag-ikot sa Divisoria sa Maynila. Ayon kay Secretary Pascual, kompleto ang ibinibentang school supplies sa mga bangketa, gayon din sa mga kilalang tindahan. Paliwanag ng kalihim, sa mga ganitong pagkakataon, malinaw na walang kakulangan ng anumang supply ngayong papalapit na ang opisyal na pagbubukas ng mga klase sa mga paaralan. Kasabay ng pag-iikot, tiniyak din ni Secretary Pascual ang mas pinaigting na pagsusuri ng kanilang ahensya sa mga presyo ng iba pang kagamitang pang-eskwela nang sa gayon ay masiguro na sinusunod ng mga tindahan ang kanilang gabay sa pamimili ng school supplies. Nauna nang hinikayat ng DTI ang publiko na agad isumbong sa kanilang ahensya ang mga tindahang mananamantala sa presyuhan ng school supplies. Hinikayat din ito ang mga mamimili na tingnan sa kanilang website ang gabay presyuhan ng school supplies. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinag-utos na ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sa Bureau of Fire Protection o BFP ang pagrepaso sa kasalukuyang guidelines nito sa pagbibigay ng accreditation sa mga volunteer fire brigade. Kasunod ito ng nangyaring aksidente sa Tondo nitong Lunes kung saan isang 62 taong gulang na ginang ang nasawi habang 8 ang sugatan matapos na masagasaan ng isang rumerespondeng volunteer fire truck. Ayon sa kalihim, kasama sa pinatututukan nito ang pagpapatupad ng qualification standards sa lahat ng volunteer firefighters at mga driver ng fire truck. Kailangan aniyang matiyak na walang anumang record ang mga magmamaneho ng fire truck sa reckless driving.
Inirekomenda rin ito ang pagsasailalim sa drug test at neuropsychiatric exams ng mga fire truck driver para masigurong sila ay nasa maayos na kondisyon. Bukod sa mga driver, pinatitiyak din ng kalihim na mechanically safe at akma sa operasyon ang mga fire truck ng volunteer fire brigades. Nagpaabot ng pakikiramay si Secretary Abalos sa pamilya ng biktima ng insidente at siniguro ang kaukulang tulong sa mga nasugatan. Naharap ngayon sa mga kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries at damage to property ang driver ng fire truck na nasa kustodiya na rin ng pulisya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro nagpahayag ng pagkabahala sa Military and Uniformed Personnel Pension System Substitute Bill. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Leo Sarne. Kwinestyon ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro ang substitute bill na inaprubahan ng House of Representatives Ad Hoc Committee on Military and Uniformed Personnel Pension System. Sa isang statement, sinabi ng kalihim na hindi siya pabor sa itinatakda ng panukala na mandatory contribution ng military personnel lalo na sa mga nakakumpleto ng 20 taong pagsaserbisyo. Iginiit ng kalihim ang kanyang posisyon na walang dapat magbago sa pension at entitlement ng mga nagretiro sa militar at dapat manatili ang 100% indexation o pagsabay ng pagtaas ng pensyon sa pagtaas ng sahod ng mga aktibo sa serbisyo. Ayon sa kalihim, ang pagtiyak na hindi mababawasan ang retirement benefits sa mga sundalo ang pinakasimpleng paraan ng pagkilala ng pamahalaan sa kanilang sakripisyo para sa bayan. Nilinaw pa ng kalihim na hindi dapat ihalin tulad ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa ibang unipormadong serbisyo dahil sa nature ng kanilang trabaho kung saan nasa ilalim sila ng striktong military law mula sa pagsasanay hanggang sa pagreretiro. Dagdag ng kalihim ang pagdagdag ng burden sa mga sundalo sa pamamagitan ng ipinapanukalang pension scheme ay makaka-distract lang sa kanilang pagganap ng kanilang misyon. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Ipinahinto muna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang delisting sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang kinumpirma ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa interpelasyon ni Assistant Minority Leader Arlene Rosas sa budget deliberation ng ahensya. Aniya ang dating sistema na ginamit ng ahensya sa pamumuno ni dating DSWD Secretary at ngayon ay ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na Proximins test ay hindi na sapat para kunin o evaluate ang totoong muka ng kahirapan. Matatandaan na isinailalim noon ni Tulfo sa reassessment ang nasa 1.4 na milyong 4Ps beneficiaries na maaari nang mag-graduate sa programa dahil sa pagiging non-poor. Ngunit hanggang nitong Mayo ng taong kasalukuyan, 55% sa bilang na ito ay nananatili pa ring non-poor. Dahil dito, ibinalik-aniya ng DSWD ang dating assessment system ng Social Welfare Development Indicator o SWDI. At inaasahan na sa Setyembre ay lalabas na ang resulta ng kanilang reassessment sa 1.4 na milyong benepisyaryo. Sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program, pinaglalaanan ng 112.8 bilyong pisong pondo ang 4Ps para tulungan ang nasa 4.4 na milyong eligible households. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Department of Energy o DOE na makumpleto ang mga ipinatatayong natural gas power plant sa pagsapit ng 2030. Ayon sa DOE, maaari itong makalikha ng 11,248 megawatts na kuryente mula sa 7 liquefied natural gas terminal. Inaasahang makatutulong ang mga nasabing planta upang masuportahan ang kasalukuyang pangangailangan ng mga power generator. Kabilang sa mga plantang kasalukuyan ng ipinatatayo ay sa Batangas, Quezon, Bataan at iba pang bahagi ng Luzon. Dagdag pa ng DOE, nakapagpalabas na rin sila ngayong taon ng mga permit para sa 4 na malalaking kumpanya
kampanya sa bansa para sa pagpapatayo ng mga liquefied natural gas terminal. Isa rito ay natapos na noong Mayo, may isang matatapos naman na sa Setyembre at isa ang inaasahang matatapos sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Habang ang nalalabing planta na ipanatatayo ay inaasahang matatapos sa Disyembre ng taong 2025. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Asahan na ang pagtaas ng pamasahe sa mga eroplano sa susunod na buwan. Ito ang inanunsyo ng Civil Aeronautics Board o CAB makaraang itaas sa Level 6 ang ipinapataw nilang fuel surcharge. Ibig sabihin maglalaro sa 185 pesos hanggang 665 pesos ang inaasang dagdag singil sa pamasahe para sa domestic flights, habang asahan din ang 610 pesos hanggang 4,538 pesos na taas singil sa pamasahe para sa mga international flight. Ayon sa CAB, ang panibagong taas singil na ito ay magbibigay daan para makabawi ang mga airline company sa pagmahal ng presyo ng jet fuel na siyang ginagamit ng mga eroplano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Higit kalahati ng mga Pilipino ang pabor sa pagpapaigting ng ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa gitna ng nananatiling tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa resulta ng survey na isinagawa ng Octa Research Group mula Hulyo 22 hanggang 26, lumalabas na 54% ng mga Pilipino ang sang-ayon sa pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos para matugunan ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Nasa 11% naman ang hindi pabor sa hakbang na ito, habang 32 ang undecided. Pinakamalaking bilang ng mga pumabor ay mula sa respondent sa Balance Luzon at Mindanao, habang karamihan naman ng hindi pabor ay mula sa Visayas. Kung hihimayin naman sa socio-economic brackets, ang mga respondent mula sa Class E ang may pinakamataas na porsyento ng pabor sa expansion ng US-PH cooperation. Samantala, lumabas din sa survey na 58% ng respondents ay pabor sa pagpapalakas pa ng military cooperation sa US para matugunan ang external threats sa bansa. May 12% ang hindi pabor dito, habang 28% naman ang undecided. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pondo ng Department of Social Welfare and Development para tulungan ang mga adolescent mother pinadaragdagan ng 2 mambabatas. Mula Kamara, nagbabalita ang ating kasamahan na si Kathleen Forbes. Pumilit ang 2 lady solon sa mga kasamahang mambabatas na dagdagan ng budget ng DSWD para sa susunod na taon, partikular para sa programa na tutulong sa mga adolescent mother. Sa budget briefing ng ahensya na usisa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang tila kawalan ng pondo ng DSWD para tugunan ang mga pangangailangan ng mga batang ina. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, mayroon namang inilaang 10 million budget sa ilalim ng Protecting Psychosocial Support and Other Interventions for Adolescent Mother and Their Families. Ngunit ito ay mababa kaysa sa kanilang hiling. Punto naman ni Gabriela Partiles, Representative Eileen Brosas, dapat ng taasan ang naturang budget dahil tumataas din ang bilang ng mga kabataang nabubuntis. Appropriated budget for this, although mas maliit lang nga siya than what we desired. It is lodged under the Protecting Psychosocial Support and Other Interventions for Adolescent Mother and Their Families. Ang cumulative ho nito will be around 10 million pesos. Maliit po sa laki ng problema admittedly, and we would seek the help of Congress in hopefully augmenting this. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
plano ng Civil Service Commission o CSC na gawin ng regular ang pagdaraos ng Computerized Examination o COMEX. Ito ang naging sagot ni CSC Chair Carlo Nograles sa naging katanungan ni Appropriations Vice Chair Raul Bongalon kaugnay sa computerized exam upang mas marami pa ang makakuha ng eligibility at hindi na maghintay ng matagal para sa scheduled paper and pen examination. Ayon kay Nograles, nasa proseso sila ngayon na i-expand ang COMEX at gawin itong araw-araw basta makakuha sila ng provider na tutulong sa pagsasagawa ng computer-assisted exam. Aniya, nais silang gayahin ang estilo ng pagkuha ng bar exams kung saan gamit ng examinee ang kanyang sariling laptop alinsunod sa required specification ay makakapag-exam ito at sa parehas na araw rin ay makakuha ang resulta. Pero diin ng opisyal, kaakibat ng kanilang plano ang sapat na budget para gawin itong posible. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pag-aasikaso sa kompensasyon ng mga biktima ng Marawi Siege pabibilisin. Para sa detalye ng balitang yan, nag-uulat si Mary Ann Bastasa. Magkatuwang na ang Marawi Compensation Board at ang Department of Human Settlements and Urban Development para mapabilis ang paghahatid ng kompensasyon sa mga biktima ng Marawi Siege noong 2017. Ito kasunod na rin ang paglagda ni DHSUD Assistant Secretary Melissa Aradanas na kumakatawan sa Task Force Bangon Marawi sa isang data sharing agreement kaya Marawi Compensation Board Chairperson Maysara Latip para sa Carta 4 profiles na gagamiting batayan sa pagdetermina ng mga benepisyaryo sa monetary compensation. Huhugutin ito sa database ng Katlanor Program na isang profiling initiative ng Task Force Bangon Marawi kung saan makikita ang numero, lokasyon at iba pang personal na impormasyon ng mga internally displaced persons. Ayon sa DSUD, sa pamamagitan nito inaasahang mapapabilis na ang paghatid ng tulong sa Marawi Siege victims. Sa kasalukuyan ay regular na ang ginagawang pagsusuri ng MCB sa mga claimant ng monetary compensation. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, puntahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa ating unang balita mula probinsya, 7 persons deprived of liberty o PDL ng Bureau of Jail Management and Penology, Tabuk City District nagtapos ng junior high school at elementarya sa pamamagitan ng Alternative Learning System. Para sa detalye ng balitang yan, nag-uulat si Amelia Bumatnog. Ito ang persons deprived of liberty wano PDL iti PJMP Tabuk City District tinagturpos papaon iti Alternative Learning System nga indauluan ti BJMP Tabuk City District Jail ken Department of Education. Naangay iti ALS moving up ken graduation ceremony dagiti 7 a PDL a pakairamanan iti 6 ang nagturpos ti junior high school ken maysa iti elementarya iti Kalman. Base iti mensahe iti BJMP Tabuk City District Jail nga indauluan ni OIC Senior Jail Officer 4 Oliver Alimani dahito nga alternative learning system kat maysa kapintasan na programa para iti development dagiti PDL gaputo sa anlaeng a sertipiko iti maawat da. Taadamot lang 15 days at time allowance kada bulan ang maikisay ti pagkakulong da. Kastamat at ti sertipiko kat agserbi nga instrumento tapno makagunod da iti dakkel nga oportunidad at makapagtrabahon makarwarda ken mayadayuda iti nyaman nga illegal nga aktibidad. Manipo dito'y DZRK Tabuk City, Amelia Bumatnong ang ipatpadamag para iti Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Amelia, mula Tabuk, akyat naman tayo sa Bontoc. Mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa Bontoc, pinaghahanda ng inventaryo ng mga ari-arian ng gobyerno at dokumentong pangpinansyal na nasa kanilang kustodiya bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon. Si Donna Kawis Balyo sa detalye. Nabagaan dagiti opisyal ti barangay ken sangguni ang kabataan ditoy Bontoc nga gisayang kat iti inventaryo kadagiti sanikwa ti gobyerno ken dokumento pang pinansyal nga da iti kustodiyada kas panagsagana iti sasangbay ti barangay ken sangguni ang kabataan elections. Naipadamag daytoy ni Bontoc Municipal Local Government Operations Officer Lourdes Claire Piil manipod iti DILG may basar iti DILG Memorandum Circular inlawlawag ni PIL nga importante tinasao nga inventaryo para itinasaya at transisyon itinagbaitan dagiti outgoing ken incoming barangay ken SK officials. Kini daw ni PIL ti kooperasyon dagiti opisyal ti barangay ken SK iti implementasyon tinasao nga direktiba tano saan da nga tungpal mabalin nga dat action kontra kadakwada ti DILG. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Kawisbalyo para ase Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Donna. Samantala mula Bontoc, baling naman tayo sa Pangasinan. 10 lugar sa Pangasinan mahigpit na binabantayan ng Provincial Health Office matapos tumaas ang naitalang kaso ng leptospirosis sa lalawigan. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si Verna Beltran. Malat so gagawan na pambabantay a Provincial Health Office at sampluran pasan jad Pangasinan nakabiyangan na waluran balay tandwaran syudad kasumpalan niya matagay so kaso na leptospirosis of probinsya lapod say dimmalan na kalamidad. Jad impituyaw na Radyo Pilipinas Dagupan kinan Dr. Ana Teresa de Guzman, Provincial Health Officer. 26 so kumpirmadon kaso na leptospirosis at luyag as of August 14, 2023 anang meralaso inatay sa isang kaugawan at mantao na 22 45 susang katakanan. Kabiyangan na saripasan na walad watchlist ya PHO, iray balay na Santo Tomas, Sison, Bugalyon, Umingan, Manawag, Santa Barbara, Mangaldan, Banitan, Sari Syudad, na Dagupan, tan Ordaneta. Unong adkinan de Guzman, tampulya sinulatan dari concerned LGU, lapod say datos daat na lapod sari Sentinel sites, singadjad Region 1 Medical Center, tapyan nabangatan iray residente, no panon makaalwar adapitlan sakit. Inkwanto ni de Guzman, inggan-gan lari sanitary inspector tapen makapangiter na assistance sa ripasan na walad watchlist na PHO. Akitungtong matlara sa ospital jad Pangasinan tapen nawalaan na fast lane para sakit na leptospirosis. Unaan to niya at ang iterla sa PHO na sari tambal na doxycycline tan prophylaxis at sari adalap na residente. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan. Siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Verna, mula Pangasinan, kampyo naman tayo sa Timog Katagalugan. Senior citizens at PWD sa Antipolo City makakapagtrabaho na ng walang diskriminasyon sa ilalim ng Special Employment Program ng lokal na pamahalaan. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Joshua Miguel Suarez. Makakapagtrabaho na ng walang diskriminasyon ng senior citizens at PWD sa Antipolo City, Rizal sa ilalim ng Special Employment Program na inilunsad ng pamahalaang panlungsod nitong nakaraang Lunes, Agosto 15. Ayon sa opisyal na pabatid ng Antipolo City LGU, nagsagawa ang lokal na pamahalaan kasama ang CHO at CSWDO at ilang partner companies ng lungsod ng recruitment activities sa Antipolo City Hall Annex Building bilang bahagi ng nasabing programa. Tatagal ang employment period ng mga natanggap na PWDs ng 6 na buwan habang 4 na buwan naman ang mga senior citizen. Ayon kay Antipolo City Mayor June Inares, ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan ang layunin nito na matulungan at mabigyan ng pagkakakitaan ng mga senior citizen at PWD sa lungsod upang mapaunlad ang pamumuhay ng bawat Antipolenyo. Mula sa RP Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Joshua mula Calabarzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Information Caravan 2023 ng Department of Agriculture isinagawa sa Calbayog City Sports Center. Para sa kabong detalye ng ulat na yan, narito si Charmaine Perito. Gindumara kakulop nga adlaw Agosto 10, 2023 sa Calbayog City Sports Center an Information Caravan 2023 sa Department of Agriculture nga may tema Masaganang Agrikultura, maunlad na ekonomiya tungo sa bagong Pilipinas. Ang aktibidad ang magsiserbe nga plataporma para maedukar ngan mainganyaran aton agrikultural nga sektor ngan matagan doon ang importansya sa usa nga mainuswagon nga industriya sa agrikultura ngan mainuswagon nga kabubuwason sa aton nasod Pilipinas. Sa naging pahayag sa alkalde sang Calbayog Raymond Uy, iya hingyap nga makasustain na ang Rehiyon 8 sa problema sa agrikultura. Ginpresentar naman sa Information Caravan ang mga tupiko, hiunong sa urban agriculture, backyard farming, financial and credit support for the agri-fishery, agriculture enterprise development, El Nino mitigation and adaptation strategies, ngan masagana rice industry development program. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Charmaine. Mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Electric Cooperative sa Surigao del Sur patuloy ang paghikayat sa mga kwalipikadong member consumer na mag-apply na sa Lifeline Rate Subsidy. Para sa kabuang detalye ng ulat na yan, nagbabalita si Nerissa Espinosa. Padayon ang kampanya sa Surseco 2 ang electric cooperative dinhi sa Surigao del Sur ngadto sa mga kwalipikadong member consumers nila nga pahimuslan ang gitanyag nga Lifeline Rate Subsidy. Sa impormasyon nga gitunol niini, nakapahigayon na sila og panagpulong tali sa DSWD Caraga Surigao del Sur Operations Office aron hisgutan ang pamaagi sa pag-implementar sa Lifeline Rate Subsidy diha sa mga 4-piece beneficiaries o lumulupyo nga anaa nagpuyo ubos sa poverty line. Sa implementasyon sa Lifeline Rate Subsidy, pinasubay kini sa Republic Act 11552 nga tabang pinansyal alang sa mga kabus nga nagakonsumo og usa ngadto sa 20 nga kilowatt hour matag bulan. Dako matod pa ang ikatabang niini sa pag-ubos sa ilang balay ronon sa kuryente. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Nerissa mula Surigao. Baling naman tayo sa Lanao. Ministry of Trade, Investment and Tourism mula sa Bangsamoro Government magbibigay ng tulong at suporta sa Provincial Jail ng Lanao del Sur. Para sa kabuang detalye, nag-uulat si Alwidad Bashir. Miyamisita gyang kay opisina Ministry of Trade, Investment and Tourism. Anta ka MTIT ang makapupon sa gyang kay gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Provincial Jail Tano sa Ingedten, Waranao. Piaguluanan ng mabubuloy uluan ang MTIT BARM Director General Roslainia Lonto. Sumabang sa tano sa gyang kay opisina aniran maylay so kiyugo pa ukasangan nira ko di ka pa na marimugup kung mga bang sa tano ang mga persons deprived of liberty. Anta ka PDL sa Intero Lanao del Sur. Isa ko paganda ra programa sa Manaya para kira na sugalba kagyang kay Gobernador Tano sa Ranao, Governor Dr. Mamintal Bumbit Alonto Adyung Jr. So programa about our making and math waiving. Mapapadalam ko livelihood program ang provincial government. Gedun mamboy miyapikira pagugupan ang takapagumanan na opisina MTIT BARM sa kapakauma o mga gawi. Kabasa idato Harun Maruhum, maguluan sa giyang kay Provincial Warden's Office. Subkasukat ang mga PDL sa kapungbal sa Baor Agudumpas na pagkakwairan at suporta kung mga pamilya iran sa Leo. Makapupon si sagyang kaya ingad Islamic City of Marawi, giya si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Alwidad mula Marawi, tungo naman tayo sa Sulu. Civil Service Commission sa Sulu handa na para sa Career Service Examination ngayong araw. Si Eloisa Muhammad sa detalye. Sakop ng Civil Service Commission to CSE Field Office sa Rupasuga papaon ng Career Service Examination Pen and Paper Test at CSE PPT apijikawan simulan yan August. Habay tahizami Amiro, Senior Human Resource Specialist sa CSE Binaybayan, sinisning gawin nila in Mindanao State University Sulu awan pagpaaonan sila sabot exam. Kanuman bilik pag-iiskulanin pa kayon dunay ni para hangin mo 5 gatos examine amon na ka na nakiakanta pa Binaybayan. Hain-hangin mo 4 gatos kaimanin kumawasin professional, salta kaiman isabi na sub-professional. Adlawan ni sa Bilawaya Orientation na MSU Sulu Gym, inlabihang gatos proctored member amon magsangsahad law sin exam adlaw ahad dumatong ini. Hain hakanap baita pahi amirol hadlaw sabto, hidya tulong nila isabing pagkapanaw sin pagtsaka, tulong tabang sin 7th Special Action Battalion, sin PNP Special Action Force. Huwat-huwat ini tumaod ina makapas sa CSE PPT ring halupasug, payayukab na yan pamayran in filing amon na paon simbulan May, hatahon yan duwang ngay wakawan tagto. Dahil ako lang Sulu, Eloisa Muhammad para Haradyo, Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dakon ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan, gayon na rin sa larangan ng palakasan na parehas ihatid sa atin ni Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Posibleng baguhin ng Bangko Sentral na Pilipinas o BSP ang kanilang inflation forecast para sa buong taon sa kalagitnaan ng pagtataas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni BSP Deputy Governor of the Monetary and Economics Sector, Francisco Daquila Jr., na ipinakita niya ang panibagong inflation outlook sa policy setting meeting ng Monetary Board nitong Huwebes. Sa isang pagdinig sa Senado, sinabi ni Daquila na hindi pa pinal ang forecast at posibleng ngang may konting pagtaas sa kanilang panibagong inflation outlook dahil sa iba't ibang pangyayari, pero malaking dahilan ay dahil sa krudo. Sa pinakahuling tansya ng BSP, ipinakita nito na ang average inflation ay posibleng nasa 5.4% ngayong taon, bago bumaba ito sa 2.7% sa taong 2024 at 3.2% sa taong 2025. Inaasahan pa rin ng BSP na umabot sa 2 hanggang 4% ang inflation target sa fourth quarter ng taon. Bumagal ang headline inflation sa ika-6 na sunod na buwan sa 4.7% nitong Hulyo, kung saan naging 6.8% ang average sa 7 buwan. Patuloy na bumababa ang inflation simula nang tumaas ito ng 8.7% nitong Enero. Subalit posibleng maapektuhan ito dahil sa mga sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo at sa pagtaas ng presyo sa bigas at ilan pang presyo sa pagkain. Ang pagtapyas sa produksyon ng krudo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries and its Allies o OPEC+, pati na rin ang pagtaas ng demanda sa buong mundo ay nagtulak sa pagtaas ng presyo ng krudo. Nagtaas ng presyo ang mga kumpanya ng langis nitong Martes sa gasolina ng piso at 70 sentimo kada litro, diesel, piso at 50 sentimo kada litro at 2 piso at 50 sentimo kada litro sa presyo ng kerosene. Para sa buong taon, umabot ng 13 piso at 40 sentimo ang dinagdag sa presyo kada litro ng gasolina, 8 piso at 60 sentimo sa diesel at 5 piso at 14 sentimo para sa kerosene.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbigay ng senyales ang Department of Agriculture o DA sa plano nilang mag-angkat ng 35,000 metriko tonelada ng isda na dumaan sa Sanitary and Phytosanitary Import Clearances o SPSICs at Certificates of Necessity to Import o CNI na balak nilang ipamahagi sa mga fishing companies at fishing associations na naapektuhan ng pagsasara ng fishing season sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa isang memorandum circular nitong Agosto 15, sinabi ng DA na aangketin ang mga frozen round scad o galunggong, bigeye scad or big eye scad, mackerel, bonito at moonfish na ibebenta sa mga wet markets. Ayon sa memo na nilagdaan ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, ang mga isda na aangkatin sa ilalim ng CNI na 35,000 metriko tonelada ay iuulat at kokonsolidahin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Sa ilalim ng memo, bibigyan ng 7 araw ang importers para makapagrehistro sa Philippine Fisheries Development Authority at masumite ang mga requirements para makapagpartisipa. 28,000 metriko tonelada ang ibabahagi sa commercial fishing companies habang ang nalalabi ay mapupunta sa mga fisheries associations at kooperatiba. Ang mga apektado ng closed fishing season ang pwedeng magpartisipa. Lumabas ang plano na mag-aangkat ng isda dahil sa mababang produksyon ng isda sa second quarter kung saang bumaba ito ng 11%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbigay ng direktiba ang Toll Regulatory Board o TRB sa mga tollway concessionaires at operators na magsagawa ng dry run ng contactless toll collection sa mga piling toll plaza simula Setyembre 1. Pakay ng 2 buwang dry run ay sumunod sa resolusyon na pinasa sa House of Representatives na ibalik ang contactless tolls. Ang unang batch ng mga toll plaza na kasali sa trials ay ang NAIA Main A ng NAIA Expressway, Nichols Entry and Exit sa South Metro Manila Skyway Stage 1 and 2, Del Monte Northbound A na nasa Metro Manila Skyway Stage 3 at ang Mamplasan Northbound at Silangan Southbound na nasa South Luzon Expressway. Kasama din sa first batch ang mga gumagamit ng auto sweep system katulad ng Tanawan Northbound Entry na nasa Star Tollway, ang Muntinlupa Cavite Expressway at ang Rosario Toll Plaza na nasa Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Para naman sa mga gumagamit ng Easy Trip System, kasama sa first batch ang Ciudad de Victoria, Santa Rita, Pulilan, San Simon, Mexico at Dao sa North Luzon Expressway, Dolores at SFEX sa Subic-Clark-Tarlac Expressway, Technopark Toll Plaza at Laguna Boulevard A Toll Plaza sa Cavite-Laguna Expressway at ang Taguig at Merville Toll Plazas sa Manila-Cavite Toll Expressway. Noong 2020, nagpalabas ang Department of Transportation o DOTR ng Department Order No. 2020-12 na inoobliga ang cashless transactions para sa lahat ng mga sasakyan sa toll expressways noong panahon ng pandemya.
Sinabi ng TRB na marami ang nagreklamo noon kasama na ang electronic toll collection systems. Dahil doon, nagpalabas ang DOTR ng addendum na may petsang Enero 29 taong 2021 kung saan pinapayagan ang mga sasakyan na walang Radio Frequency Identification o RFID stickers at inoobliga ang mga cash lanes sa lahat ng toll plazas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. pagkatapos ang dikit na panalo laban sa Iran, nabigo na naman ang rain or shine laban sa Korean Basketball League o KBL champion Anyang KGC sa W. Jones Cup nitong Huwebes ng gabi na ginanap sa Taipei Heping Gymnasium. Dinaig ng Korean squad ang Elasto Painters sa bisa ng 87-77 na pagkatalo. Nanguna para sa Anyang si Ji-hoon Park sa nagawa nitong 25 puntos habang ang former PBA import na si Dovan Maxwell ay nagdagdag ng 15 markers at 9 na rebounds. Naglaro ang Anyang nang hindi kasama ang kanilang Filipino import na si Renz Abando na sa kasalukuyang naghahanda para sa 2023 FIBA Basketball World Cup kasama ang Gilas Pilipinas. Lumamang pa ang Anyang ng 20 puntos, subalit lumaban ang rain or shine para mabawasan ang kalamangan 63-73 sa fourth period. Nanguna naman para sa Elasto Painters si Andre Karakut sa score nitong 19 na puntos habang nakagawa ng double-double si Ange Kwame, 15 puntos at 13 rebounds. Bumagsak sa 1-5 record ang Elasto Painters habang napaganda ng Anyang ang kanilang baraha sa 4-1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumalikwas si Alex Ayala mula sa isang set na pagkatalo at kunin ang dalawang sunod na set laban kay Australian Talia Gibson 4-6, 6-4 at 6-3 para umabante sa W25 Aldershot Singles Quarterfinals nitong Huwebes. Pagkatapos ibigay ang kanyang serve ng 4 na beses sa unang set, bumawi si Ayala at nakuha ang 7 sa siyam niyang serve sa dalawang sunod na sets. Ito ang ika-4 na sunod na quarterfinals appearance ni Ayala sa International Tennis Federation o ITF event simula nitong Hulyo. Sasamahan naman ng 18 anyos na Filipina si Ursula Radwanska ng Poland para kalabanin ang third seeds na sina Irina Hayashi at Saki Imamura ng Japan para makapasok sa women's doubles finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang De La Salle College of St. Benilde o CSB Lady Blazers na ipakita ang kanilang dominasyon sa National Collegiate Athletic Association o NCAA sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa 2023 V-League Women's Collegiate Challenge. Target ng Lady Blazers na tapusin ang pagdomina ng UAAP sa liga, subalit kailangan muna nilang dumaan sa kapwa nila NCAA team, ang Lyceum of the Philippines University itong Biyernes na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Pagkalipas lamang ng 4 na buwan kung saan nagharap ang Lady Blazers at Lady Pirates sa finals ng NCAA Season 98 Women's Volleyball, na nagresulta sa ikalawang sunod na titulo ng CSB at pinalawig ang kanilang winning streak sa 29 na laro.
Sa ngayon, punong-puno ng mga players na may karanasan ang Lady Blazers sa pangunguna ni Gail Pascual, Jade Gentapa, Michelle Gamit, Wailin Estoque at Cloan Mondonedo na bahagi din ng bagong koponan na Farm Fresh Foxies sa Premier Volleyball League o PVL. Subalit hindi rin magpapatinag ang Lady Pirates kung saan ang reigning NCAA bestsetter na si Venice Puzon ay magbabalik aksyon sa koponan. Sa isa pang laban, magtutos ang University of Perpetual Help Lady Altas at ang kanilang karibal na San Sebastian College Recoletos Lady Stags. Samantala, magkakaroon ng quadruple header sa men's tournament kung saan magbabanggaan ang University of Santo Tomas at De La Salle University. Mangunguna para sa Golden Spikers ang reigning UAAP Rookie Most Valuable Player na si Josh Ibanez. Pakay naman ng Perpetual Help men's team na makuha ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa San Beda Red Spikers na magsisilbing debut ni Edgar Baroga bilang head coach ng San Beda. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo mula Balitang Negosyo at Sports. Pakinggan naman natin ang mga bagong chika sa ating showbiz balita na hatid ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na talaga ang ratsyada ng mga chika. And ito na matapos ang paghihiwalay nila ng kapamilya actress na si Andrea Brillantes spotted ang basketballista si Richie Rivero kasama ang beauty queen politician na si Leren May Bautista. And mukhang patuloy na umuusbong ang magandang samahan sa pagitan ng dalawa. Dahil huling-huli sila, huli cam ang dalawa habang namamasyal sa isang shopping mall. Isang netizen ang nag-upload ng larawan nila Richie at Leren na kuha habang abala ang dalawa sa pag-check ng mga plushie stuffed toys sa isang store sa loob ng isang mall. Base sa in-upload na isang fan account sa X or dating Twitter na may username na Slay Ramona, makikitang nakasuot ng face mask, cap at eyeglasses ang binata habang nasa tabi naman nito ang konsehala. May ilan pang netizens na nag-upload din ng photos nina Richie at Leren na kuha naman sa ibang anggulo. Kaya naman curious ang madlang people kung may namumuo nga bang something nga ba dun sa dalawa, lalo't alam na ng buong madla o ng buong publiko na hiwalay na ang binata sa kapamilya star. And bukod pa rito, may inilabas ding report kung saan makikita ang dalawa na magkasamang nagda-jogging sa Freedom Park ng University of the Philippines, Los Baños. Kahit pa naka-face mask ang dalawa ay makikita sa larawang ibinigay ng kanilang source na si Richie nga ang lalaki at si Leren ang babae, lalo na sa larawang nakatanggal na ang mask neto. Hindi ito ang unang pagkakataon na nalink yung dalawa sa isa't isa. Matatandaan kasi nung hindi pa kinukumpirma ni
o nina Andrea at Richie ang kanilang paghihiwalay ay spotted ng magkasama ang dalawa matapos ibahagi ng beauty queen ang larawan ng binata. Ay spotted, check natin ha, ang larawan ng binata sa kanyang Instagram story. Sorry naman. And matapos nito ay nagsalita ang basketballista at kinumpirmang hiwalay na sila ni Andrea. And base rin sa statement ni Richie ay walang namamagitan sa kanilang dalawa ng konsehala at magkaibigan lamang daw sila. And mukhang mas naging close ang dalawa lalo na single na ang binata. And sa ngayon ay wala pang reaksyon si Leren at Richie hinggil sa issue. Samantala, matapos ang matagumpay na concert noong nakaraang taon, muling nagsanib puwersa ang Pinoy rock queens na sina Barbie Almalbis, Kichi Nadal, Aya De Leon, Acel, Luigi Basabas Alejandro at Hana Romawak. And naglabas sila ng kauna-unahan nilang single album bilang grupo na pinamagatang Talinhaga under Waterwalk Records. And ayon kay Aya, ang bagong kanta ay handog at inaalay daw nila para sa ating tagapaglikha ang Holy Creator. And say niya ha, quote and unquote, while we wonder at His splendor, we find there is none like Him. While we revel at His glory, we find that we are blessed with His goodness and how His generosity is unmatched. And dagdag pa niya, the world we live in is but a temporary metaphor of the plans He has for us in His dwelling and our final destination without the tears and suffering. And naikwento naman ni Barbie na online nila ginawa ang naturang single. And Luigi had a strong start and we pretty much finished the song in an afternoon. We just did some edits daw and added a few lines through online collaboration since Kichi was already in Spain by then. Ayon pa sa kanya, ang ilang recordings ay ginawa sa studio ni Barbie na nasa Marikina, habang ang parte ni Aya at Kichi ay nirecord nila sa kanilang mga tahanan dahil sa conflict na schedules. And lubos ang pasasalamat ni Acel dahil talagang nag-cooperate ang bawat isa sa kanila. And each one of us shared our ideas, but most of the actual words we chose to use in the song were from Luigi, Aya, and Barbie. The idea is centered on who God is in our lives. And pagsasabit nyo yun sa interview sa kanila. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis para sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Mama JT para sa ating showbiz balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita, sa balitang negosyo at sports na hatid ni Leo Magpayo, sa balitang artista na hatid ni Mama JT, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side sa pangunguna ni Jerome Toledo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Anthony Pimentel, at Bril Kangko, sa mga kaibigan natin sa Tinang Tarlac at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Subayin niyo po mga maiinit na balita sa araw na ito. Sa ngalan po ni Ven Blones, ako po si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayo ng may kapal. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!